parang makapasok talaga. Yung tanong dito sa, totoo po ba na kapag ang lalaki ay mag-aasawa ng pangalawa, ay hindi na kailangan magpaalam sa una ng asawa? Okay. So, kayo mismo ang nagtanong, di sasagutin natin. Okay? Ang pagduduway at ta'adud, tandaan nyo, hindi ginawang kondisyon na magpaalam ang lalaki sa unang asawa. Okay? Pwede siya. Patapusin mo muna ako mga bago, mga sisters. Kasi may pasubali. Mayroon din karagdagan. Sa totoo lang, pinang paglilinaw. May sagot na pabor sa kanila at may sagot na pabor sa inyo. Okay? Inshallah, pagkakaisahin natin. Para magkalinawan tayo at makauwi ako ng maliwanag. Matibasay. Okay? Hindi kondisyon, yun ang una. Hindi kondisyon. Ibig sabihin ng kondisyon, pag hinabing kondisyon, hindi matatanggap yung ginawang pag hindi mo nagawa to. So, hindi ginawang kondisyon. Kasi kung ginawang kondisyon, ay nako, walang makakapag-asawa ng higit sa isa. Ng pangalawa, pangatlo, pang-apat. Kasi sa panahon ngayon, lalo na sa mga kababaihan ngayon na napaka-selfish, napaka-selosa, siguro 1%, isa sa 100 na babae ang matatagpuan mo magsasabi, pasaya, love, inshallah, magsasabar ako, magduwaya ka na. Allahu Akbar. Wallahi, kung yun ang maririnig ng lalaki sa kanyang asawa, dyan na, paraiso. Kasi wala nang sakit na ulo eh. Sandali lang, wala nang sakit na ulo eh. Kasi pumayag na, kasi mahirap magduwaya yung asawa mo na sinasabi niya ka, binabanta ka, bago nag-asawa ka, naku, armalay. O kaya, walis ting-ting, o di kaya ganyan. Matatakot ka kasi sakit ng ulo. Matatakot ka, kaya maghiwalay, makikipaghiwalay ako, binabantaan ka. Subhanallah. Pero kung siya mismo nagsabi, pasaya, ayan, love, mahal, inshallah, naunawaan ko Islam, lumakas yung iman ko. Kung gusto mo magduway, alam ko naman, sige, dagdagan mo, para maraming kapatid yung mga anak natin. Yan ang mga sahabiya. Yan ang sang-ayon sa Islam, mashallah. Yan ang gusto natin, pero subhanallah. Ngayon, hindi ginawang kondisyon. Tama yun. Ibig sabihin, kung nagpakasal ng pangalawa, ang lalaki ng palihim, tama, correct yung kasal. Okay? Pero sa akin, mas mainam na huwag ilihim. Mas mainam na huwag ilihim. Kasi pag inilihim, problema mga dato. May problema. Mas mainam talaga na prangkuhin. Okay, after nakasal, sabihin mo na sa asawa mo. May mga lalaki kasi na nag-aasawa ng palihim. Minsan, hindi siya nagiging makatarungan. Anong itsura? Anong halimbawa? Minsan, dito, kunyari, pantukan. Nag-asawa siya sa tabu. Minsan, ninanakaw lang yung oras. Di ba? Nilihim niya dito sa asawa niya una, first wife. Sabi niya, pumunta mo na ako sa tabu, business matter. 2 araw. Okay? Siyempre, tinutulungan niya. Wajib eh. Isang gawa niya paraan. Baganyan na siya, naghanap pa ng paraan. So, minsan may mga time talaga na hindi ka magiging makatarungan. Ninanakaw mo lang ba yung oras? Kung kailan pwede. Kung kailan mo maisahan. Kasi may time na malalaman ng baba, bakit puro business matter? 2 days sa Tagum, baka may problema. Ay baka subhanallah, mabisto niya, malaman niya, away pa, kaysa mas mainam, sabihin na lang. Okay? Para maliwanag, para matanggap. Sa una masakit, walang pag-alala mga sisters, masakit talaga yan. Napakasakit. Okay? Pero, kung masabar ninyo, wallahi paraiso. Okay? Pero kailangan din yung lalaki makatarungan. Mag-asawa ka ng higit sa isa, tignan mo yung sarili mo. Magiging makatarungan ka, lalo na sa financial. Kung nahihirapan ka sa pamilyang buhayin, magdadagdag ka pa. Nangungutang ka pa nga eh. O di kaya may minsan mga babae nagsasabi, pinapakain ko mga asawa ko eh, nagtatrabaho eh. Ako ang kumakayod eh, siya pa magaling magkunyari, asawa, duwaya.
batugan sa bahay. Tabi-tabi. Mayroon din mga ganyan. Umaasa sa babae. Tapos siya pa ang malakas magkwento, magsalita ng mga duwaya-duwaya. Mismo sa pamilya niya, hindi niya nagagampanan yung responsibilidad niya, magdadagdag. Alam mo ang sarili mo. Kung hindi mo rin kaya maging makatarungan financially, sa physical, pwede. Sa tulog o physical katawan. Pero financial, alam mo ang sarili mo. Okay? Huwag lang yung pansariling pagnanasa ang inahabol mo, pero alam mo naman na marami kang nasasaktan, hindi ka nagiging makatarungan kasi malaking pagkakasala yan sa Islam. Yan hindi pagiging makatarungan. Minsan, online namin may nag-asawa. No? Tumanda na yung asawa niya, 45. Nag-asawa siya 20 years old. 25. Fresh. Minsan, sawa na sa asawa niya. Doon na siya natutulog ng ilang araw. Minsan dito, isang gabi lang. Naku, unfair, napakalaking haram yan. O di kaya dahil fresh, o kaya dalaga, bata, kung anong ilang pagkain, anong ulam, malaki ang binibigay. Pinapaulam dito kapag araw niya, mga manok, karne, tilapia, mashallah, pagdating dito sa matanda, kasi tabi-tabi 40, 45, tamban, bulan. Naku, subhanallah, napakalaking kasalanan. Binibigyan ng gold si sister dahil unang asawa. Dito, wala. So, napakalaking kasalanan. Kahit tumanda, kahit nasa edad na 40-45, pag nag-asawa ka ng higit sa isa, kung ano yung nililigalo mo doon sa dalaga o doon sa pangalawag, ganun din yung nililigalo mo. Yan ang magiging makatarungan. Regalo. Iba na yung wajib na gastusin kasi depende rin sa mga anak kung magkano binibigay. Pero yung gift, yung sa ulam, tingnan yung mga salaf. Sa paglalarawan sa kanila pagtutuya. May mga salaf, sabi niya, kung ano yung ginagawa ko dito sa unang asawa, ginagawa ko rin dito sa pangalawa. Kung ginagawa ko, sabi niya, pagpapasok ako sa second wife, inahalikan ko muna ismap, o di kaya pag nagpapaalam ako, inahalikan ko, ginagawa ko rin yun. Doon lamang sa kiss, o kaya pag nag-ablution ako, bago ako papasok sa bahay na ito, nag-ablution din ako dito. Tingnan mo, maliit na bagay, ginagawa nila paraan na maging makatarungan sila. Ano pa kaya sa mga obligadong malalaki, katulad ng financially pera, na yan ang higit na kailangan ng mga babae, na hindi ka nagiging makatarungan. O sa gabi, halimbawa, subhanallah, nasasaktan mo yung feeling ng babae, nagkakasala ka, hindi ka nagiging makatarungan. So, lahat yan.